Dumako naman tayo sa pangalawang aralin at yun ay ang tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ito ay sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Mayroon tayong 8 uri ng tayutay. Una na dyan ay ang simile o pagtutulad. Ito ay ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitin ito ng mga pangatnig. So, ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangatnig. Dila, sing or sim, magkasing or magkasim, at kawangis ng. So, ilan lamang yan sa mga pangatnig na maaaring gamitin kapag ikaw ay gagamit ng simile o pagtutulad. Halimbawa, tila yelo sa lamig ang kamay ng mang-aawit. Ang pangatnig na tila ang nagpapahayag na ang pangungusap ay nasa anyo ng simile. Hindi naman ibig sabihin na sinabing yelo ang kanyang kamay na literal na yelo. Ngunit, ang ibig sabihin nito ay nanlalamig ang kamay ng mang-aawit sapagkat marahil ito ay kinakabahan. At ikinumpara lamang ito sa isang yelo. Okay? So, pangalawa, ang kanyang kagandahan ay mistulang bituin sa ningning. Okay? So, ikinumpara ang kagandahan ng isang babae sa ningning ng bituin at ginamitan ito ng pangatnig na mistulang. Ang pangalawang tayutay ay ang metapora o pagwawangis. Ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. So kung kanina ang simile ay ginagamitan ng pangatnig, ito ay direkta o tiyak na paghahambing at hindi na kinakailangan o ginagamitan pa ng pangatnig. Halimbawa, si Ana ay langit na di kayang abutin ni naman. Ikinukumpara si Ana sa isang langit na hindi maabot-abot, ngunit hindi literal na si Ana ay isang langit. Ngunit ikinukumpara lamang ito sa isang langit sapagkat maaaring si Ana ay isang mayaman o isang sikat. Okay? Pangalawang halimbawa, ang kanyang kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi. Hindi sinasabi na ang kanyang kamay ay literal na yelo. Ngunit ikinumpara ang kanyang kamay sa isang yelo sapagkat ito ay parang yelo sa lamig. Okay? So, yan ang metapora. Pangatlong tayutay ay ang personifikasyon. Ginagamit ito upang bigyang buhay at pagtaglayin ng mga katangiang pantao, gawi at kilos ang mga bagay na walang buhay. Halimbawa, hinalikan ako ng malamig na hangin. Walang buhay ang hangin at hindi literal na hinalikan o nang hahalik ang isang hangin. Ngunit, ikinumpara lamang ang hangin sa paghalik ng isang tao. Okay, so ang salitang hinalikan ay isang gawain ng tao na inilagay, okay, upang bigyang buhay ang salitang hangin. Pangalawang halimbawa, nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Ang salitang nahiya at nagkanlong ang karaniwang gawi o katangian ng isang tao na inilagay sa salitang buwan na walang buhay. Okay? Doon yung purpose ng personifikasyon, ang bigyang buhay ang mga bagay na walang buhay. Pang-apat na tayutay ay ang apostrophe o pagtatawag. Ang apostrophe ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao, ngunit wala itong buhay. Okay? So, halimbawa, kamatayan, nasan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian.
Ang pangungusap na ito ay naghahayag na tila ba kausap nito ang kamatayan. Ngunit, kamatayan ay hindi isang tao, ngunit isang kaisipan lamang. Okay, so yun ang tinatawag nating apostrophe o pagtatawag. Pangalawang halimbawa, o tukso, layuan mo ako. Ang pangungusap na ito ay tila ba nakikipag-usap siya sa isang tukso, ngunit ang tukso ay hindi isang tao, ngunit isang kaisipan lamang. Okay, so halimbawa din iyan ng apostrophe o pagtatawag. Panglimang uri ng tayutay ay ang hyperbole o pagmamalabis. Ito ay lagpa-lagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian. Halimbawa, namuti ang kanyang buhok kakahintay sa iyo. Ang pangungusap na ito ay naghahayag ng kalabisan. Sa sobrang tagal ng paghihintay ay tila ba namuti na ang kanyang buhok. Pangalawang halimbawa, bumabaha ng dugo sa lansangan. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad na marahil marami ang namatay sa lansangan, kaya naman ginamitan ito ng pagmamalabis na bumabaha ng dugo sa lansangan na hindi naman talaga mangyayari. Okay? So, pang-anim na tayutay ay ang tinatawag na synecdoche o pagpalit saklaw. Ito ay isang bagay o konsepto o kaisipan ng isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Halimbawa, inumbat ang order sa dibdib ng taksil. Ang bahagi na tinutukoy sa pangungusap na ito ay ang salitang dibdib, saan ikinuha sa kabuuan ng isang katawan at inilagay sa salitang taksil upang makabuo ng pangungusap na tinatawag nating synecdoche o pagpalit saklaw. Dalawang halimbawa ay hingiin mo ang kanyang kamay. Ang salitang kamay ay kaisipan ng isang bahagi ng kabuuan na ginamit upang makabuo ng isang pangungusap na nasa anyo ng pagpalit saklaw o synecdoche. Ang pitong uri ng tayutay ay ang onomatopeia o paghihimig. Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa, himutok na umaalingaw-ngaw. Ang salitang umaalingaw-ngaw, ang tunog na siyang nagbibigay kahulugan sa salitang himutok. Kaya naman masasabi natin na ang pangungusap na ito ay isang halimbawa ng onomatopeia. Pangalawang halimbawa, humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. Ang salitang humalinghing ang tunog sa salitang sakit na nagbigay ng kahulugan sa salitang ito. Kaya naman, ang pangungusap na ito ay isa ring halimbawa ng paghihimig o onomatopeia. Pangwalong uri ng tayutay at ang panghuli ay ang pag-uyam. Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita, ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pag-uyam. Halimbawa, kay kinis ng mukha mong butas-butas kakapisil mo ng tigyawat. Sa unang tingin ay akala mo ay ikaw ay pinupuri sapagkat ikaw ay sinasabihan ng makinis ang mukha. Ngunit sa mga susunod na ideya o kaisipan o pang mga salita ay may panlalait o may itinatago o may bahid na pag-uyam, at ito ay ang butas-butas kakapisil mo ng tigyawat. Kaya naman ang pangungusap na ito ay isang halimbawa ng pag-uyam. Gamit ng mga salitang tila kapuri-puri ngunit may bahid na pag-uyam. Pangalawang halimbawa, talaga palang masipag ka. Wala kang ibang ginawa kundi matulog maghapon.
Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay hindi ka talaga totoong masipag dahil wala ka namang ginawa kundi matulog maghapon. Okay, so isa din to itong halimbawa ng tayutay na pag-uyam. So yun lamang para sa tayutay. So meron ulit tayong 8 uri ng tayutay. Ito ay ang mga sumusunod: simile, metapora, personifikasyon, apostrophe, hyperbole, synecdoche, onomatopoeia, at pag-uyam. Okay, so dumako na tayo sa panghuling aralin at ito ay ang talasalitaan. Ang talasalitaan, nakilala rin bilang bokabularyo o sa Ingles ay vocabulary, ay pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Ito rin ang umunlad na sabay rin sa edad at kadalasang ginagamit ito bilang fundamental na gamit para sa komunikasyon at pagkamit ng kaalaman ng bawat isa. Okay? So narito ang iba't ibang mga halimbawa ng talasalitaan. Unang salita ay ang malawig na ang kasing kahulugan nito ay matagal, nahambal na ang kasing kahulugan ay naawa, maidlip, ang kasing kahulugan niya ay matulog ng mababaw, veterano na may kasing kahulugan na matanda, malamyo na ang ibig sabihin ay mahinahon, nagkukumahog na ang ibig sabihin ay nagmamadali, patingaw na ang ibig sabihin ay kampana, sapantaha na ang ibig sabihin ay hinala, pinagtagni na ang ibig sabihin ay pinagtugtong, supling na ang ibig sabihin ay anak. Ang tanong, paano natin malalaman ang kahulugan ng isang bagong salita kung wala tayong diksyonaryo o kahit anong gamit na magbibigay kahulugan sa salitang iyon, lalo na kung bago lamang ang salitang iyon para sa atin? Isa sa paraan ng pagkaunawa natin sa mga bagong salita ay kung paano natin ginamit ito sa loob ng pangungusap. Minsan may salita o mga salita sa pangungusap na nagbibigay ng kasing kahulugan sa isang mas malalim na salitang ginamit. Halimbawa, sa ating pagdalo sa mga kasayahan, iwasan na ang ugaling mag-aso dahil madaling mapuna kung magaslaw tayo sa kilos at pananalita. Sa pangungusap na iyan, ang salitang binigyan ng kahulugan ay ang mag-aso. Kapag inunawa at sinuri ng mabuti ang pangungusap, malalaman natin na ang salitang magaslaw ay kasing kahulugan ng salitang mag-aso. So, yan ay ang pagtukoy sa kahulugan o kasing kahulugan ng isang salita. Kung paano tayo magiging pamilyar sa isang malalim o bagong salita, lalo na kung wala tayong diksyonaryo o kahit ano pa mang gamit na magbibigay kahulugan sa mga ito. Ang magkasalungat na mga salita naman ay literal na magkaiba ng kahulugan o mismong kabaliktaran nito. So, tinutukoy ang kahulugan ng isang salita sa magkaiba o magkasalungat na direksyon. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Pinuri na ang kasalungat ay pinulaan, sakim na ang kasalungat ay bigay, umunlad na ang kasalungat ay humirap, lumiban na ang kasalungat ay pumasok, tapat na ang kasalungat ay tiwali, kasaysayan na ang kasalungat ay kinabukasan, huwad na ang kasalungat ay totoo, baluktot na ang kasalungat ay tuwid, napilitan na ang kasalungat ay nakapamimili, at karangyaan na ang kasalungat ay kasimplehan. So, paano naman daw natin malalaman ang kasalungat ng isang salita kung ito ay nasa pangungusap, lalo na kung ang salitang ito ay malalim o bago lamang sa atin? Halimbawa, matayog ang lipad ng saranggola ng
bata. Ang salitang iisipan natin ng kasalungat ay ang salitang matayog. Sa pagtukoy ng kasalungat ng isang salita, lalo kung ang salitang ito ay malalim o bago pa lamang sa iyo, maaaring alamin mo na ang mas mababaw na kahulugan ng bagong salita saka ito isipan ng kasalungat na salita. Ang mas mababaw na kasing kahulugan ng salitang matayog ay mataas. Okay? So ngayon na mas mababaw na ang kahulugan ng salitang ating hinahanapan ng kasalungat, alamin na natin ano nga ba ang kasalungat ng salitang matayog o mataas. Or maaari na nating isipan ng kasalungat ang salitang mataas sapagkat ito ay mababaw na salita na lamang. Maaring ang kasalungat ng matayog o mataas ay mababa. Okay? So, lamang umisip ng kasalungat ng mga salita. Okay? So, yun lamang para sa araw na ito at maraming salamat.